Sa ika-6 ng umaga noong April 19, 2014 sa isang karaoke bar sa Yusung District, Daejeon City, 3 binata at isang high school na babae ang tumatambay pa rin pagkatapos ng isang gabing pag-iinuman at pakikipag-chat. Nang magkabisa ang alak, biglang nagtanong ang isa sa kanila kung may mabilis bang paraan para kumita. Ang nag-iisang tanong na iyon ay magsisimula ng isang nakakatakot na hanay ng mga kaganapan. Nasa silid noong panahong iyon ang 25 years old na si Lee Ji-jeon at ang parehas na 24 years old na si Hyo Jong-bin at Lee Nam-dong. Kasama nila ang 15 years old na estudyante sa high school na si Yang Ju-won. Sa buong gabi ay umiinom sila ng soju na hinaluan ng serbesa at nagbahagi ng mga personal na kwento. Pinag-uusapan ang mga nakaraang relasyon, mga alaala sa high school, mga lasing na kasawian at mga pagkakamali ng kabataan. Ngunit nang nalalasing na sila, nag-iba ang kapaligiran. Ang isa sa mga lalaki ay nagreklamo na sila ay nauubusan ng pera at nagtanong kung mayroong anumang paraan upang mabilis na kumita ng malaking halaga ng pera nang walang labis na pagsisikap. Walang pag-alinlangan, nagmungkahi si Yang Ju-won ng ideya. Sinabi niya ng isang 45 years old na lalaki na nagngangalang Kim ay binayaran siya dati para sa isang pribadong pulong at siya ay mayaman. Ang kwento ay agad na nagpasigla sa 3 lalaki at nagsimula silang magplano upang pagsamantalahan ang relasyon na iyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang bitag at pagpilit kay Mr. Kim na mag-abot ng pera. Nagkasundo sila sa isang particular na plano. Sa sandaling inayos ni Yang Jung-won na makipagkita kay Mr. Kim at malaman kung saang motel room siya tumutuloy, iiwan niyang naka-unlock ang pinto. Pagkatapos ay susugod ang grupo at magagapi siya habang wala siyang bantay. Upang simulan ang plano, tinawagan ni Yang si Mr. Kim sa ilang sandali at pagkatapos at sumang-ayon na makipagkita ng pribado para sa pagbabayad ng $73. Bandang 6:40 a.m., dumating si Yang sa motel at nakipagkita kay Mr. Kim gaya ng plano. Habang siya ay nasa banyo, mabilis niyang itinext ang room number sa grupo at iniwang naka-unlock ang pinto gaya ng kanilang napag-usapan. Sa loob ng ilang minuto, ang 3 binata ay sumugod sa silid. Noong una, nagplano lang sila na gumamit ng dahas para mangikil ng pera. Ngunit mas matinding lumaban si Mr. Kim kaysa sa inaasahan. Noong una ay nagpanik siya, ngunit nang napagtanto niya na ito ay isang setup, mariin niyang tinanggihan ang lahat ng mga kahilingan. Ang sitwasyon ay mabilis na nawalan ng kontrol habang ang pagtatalo ay umabot sa isang marahas na pakikibaka. Nawala ng pasensya, kinaladkad ng grupo si Mr. Kim palabas ng motel at ipinagpatuloy ang pambubugbog sa kanya sa kalye na tinatarget ang kanyang ulo. Sa isang punto, gumamit si Hyun Jong-bin ng isang 44-pound na plastic na balde para hampasin siya na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Mr. Kim. Sa halip na huminto, sinipa siya ng mga ito sa ulo. Pilit na pinipilit siyang magising. Si Yang Jung-won ay nakatayo sa malapit. Tahimik na nanonood ng hindi nakikialam. Hindi doon nagtatapos. Isinakay ng grupo ang wala pang malay na si Mr. Kim sa isang kotse at umalis sa eksena. Humigit kumulang na 30 minutes silang nag-ikot sa Daejeon City. Umaasang magkamalay siya. Bandang 10:30 a.m., dahang-dahang dumating si Mr. Kim sa isang masilaw na kalagayan. Malinaw na naramdamang nasa panganib ang kanyang buhay at nagsimulang humingi ng awa. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, patuloy siyang binugbog ng grupo at pinilit na ibunyag ang kanyang credit card PIN. Ngunit hindi nagtagal, namatay si Mr. Kim sa kotse dahil sa matinding trauma at sa matagal na pananakit. Sa takot sa kanilang ginawa, iniwan ng grupo ang kanyang katawan sa sasakyan. Pagkatapos ay tumakas gamit ang kanyang credit card, gintong pulseras, relo at telepono. Sinamantala ang oras bago natuklasan ang bangkay. Mabilis na nag-withdraw ng pera ang grupo at ibinenta ang lahat ng ninakaw na ari-arian na nakakolekta ng kabuuang mahigit $2,200. Sa perang iyon, nagplano silang bumili ng kotse at tumakas mula sa Daejeon. Gayunpaman, bago may sa katuparan ng plano, natagpuan ng pulisya ang bangkay sa loob ng kotse. Agad na inilunsad ang isang manhunt at sa loob ng maikling panahon, lahat ng mga sospek ay naaresto. Di nagtagal, pagkatapos ng kanilang pagkaaresto, ang 4 na individual, sina Lee Ji-jeon, Hyo Jong-bin, Lee Nam-dong at Yang Jung-won
ay dinala sa kustudiya para sa investigasyon at sumailalim sa isang sere ng matinding interogasyon. Sa pagtatanong, sinuri ng pulisya ang telepono ni Yang Jung-won at natuklasan ang isang tinanggal na recording ng boses na matagumpay na nabawi. Kapansin-pansin, ang pag-record ay ginawa noong April 12, isang linggo lamang bago ang pagpatay. Kahit na ang mga bahagi ng audio ay nagambala, ang boses ni Yang Jung-won ay malinaw na naririnig. Binanggit niya ang isang taong nagngangalang Yoon Ji-soo na nagsasabi na ang taong ito ay patay na. Ang katawan ay malapit ng ilipat. Lahat ay kailangang umalis sa lugar na iyon at na siya ay nagbabalak din na mawala. Sumunod ang isa pang boses, tila nagpanik at nalilito. Hindi nauunawaan ang anumang bagay tungkol sa isang patay o ang pangalang Yoon Ji-soo. Ang clue na ito ang nagbunsod sa pulisya na simula ng pagripaso sa mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa panahon ng pagpatay. Natuklasan nila na ang lahat ng 4 na sospek ay nagmula sa Gimhae City, Gyeongsamnam Province, kahit na ang krimen ay nangyari sa Daejeon. Sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad, nakatanggap sila ng makabuluhang lead. Noong March 30, isang 16 years old na batang babae na nagngangalang Yoon Ji-soo ang naiulat na nawawala ng kanyang pamilya. Eksaktong tumugma ang pangalan sa binanggit sa na-recover na voice message. Kasunod ng pangunguna na ito, pinalawak ng mga investigador ang saklaw ng kanilang kaso upang isama ang pagkawala ni Yoon Ji-soo. Sa ilalim ng interogasyon, si Yang Jung-won ay nagsimulang mag-alinlangan at inangkin ang 3 lalaki ay actual na mga salarin habang siya ay lumahok lamang sa ilalim ng pressure. Ayon sa kanya, ang bangkay ay inilibing sa isang bundok malapit sa Hwangju Bridge. Batay sa impormasyong ito, naglunsad ng paghahanap ang mga otoridad sa lugar. Halos 2 linggo matapos aristuhin ang 4 na suspect. Noong May 2, 2014, natagpuan ang labi ng 16 years old na si Yoon Ji-soo sa isang bundok malapit sa Hwangju Bridge sa Changneung County, Gyeongsamnam Province. Nang mahukay ang bangkay, natagpuan itong nakabalot sa makapal na layer ng semento. Inabot ng ilang oras ang mga investigador upang paghiwalayin ang mga labi mula sa tumigas na material. Sa pagbabalat ng huling sapin, natuklasan nila na ang katawan ng biktima ay nasunog at lubhang pumangit. Ang eksena ay napakasama kung kaya't ang ilang mga opisyal ay hindi madala ang kanilang mga sarili upang tignan ito ng direkta. Halos 2 buwan bago neto, noong March 3, 2014, ang simula ng bagong taon ng pasukan. Lumipat si Ji-soo sa Gimhae City upang manirahan kasama ang kanyang biological na ama pagkatapos maghiwalay ang kanyang pamilya. Sa una, masaya siya tungkol sa pagsisimula ng paaralan, ngunit hindi nagtagal ay nakipaglaban siya sa pagkakahiwalay. Palibhasa ay mula sa ibang rehiyon, siya ay inilayo ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng pagsisikap na makibagay, si Ji-soo ay tinuring na parang isang tagalabas at unti-unting nahiwalay dahil sa hindi niya kayang magsalita ng Gyeongsang dialect. Noong panahong naramdaman ni Ji-soo na malayo at hindi siya konektado sa mga nakapaligid sa kanya, nakilala niya ang 24 years old na si Kim Gyu-min sa pamamagitan ng social media. Nakita niyang mainit, mabait at laging handang makinig sa mga kwento neto. Para sa 16 years old na si Ji-soo, nadama ni Kim Gyu-min na parang isa siyang mabait na nakakatandang kapatid. Isang taong mabilis niyang pinagkatiwalaan at naakit siya. Noong March 15, 2 linggo bago siya naiulat na nawawala, nakilala ni Ji-soo si Kim Gyu-min pagkatapos ng klase. Niyaya niya itong magmaneho. Sinabing dadalhin niya siya sa dalampasigan para makapagpahinga siya at gumaan ang pakiramdam. Pumayag naman si Ji-soo at umalis ng bahay na excited. Nagtungo sila sa Busan City, ngunit habang inaakala ni Ji-soo na ito ay isang maikling biyahe lamang, talagang walang balak si Kim na ibalik siya. Sa halip na dalhin siya sa dalampasigan gaya ng ipinangako, dinala ni Kim si Ji-soo sa isang malayong motel kung saan naghihintay na si Hye-ho Jong-bin, isang taong binanggit noon ni Kim bilang matalik na kaibigan. Pagdating doon, walang pag-aalinlangan ibinigay ni Kim si Ji-soo kay Jong-bin. Matapos matanggap ang kanyang bayad, umalis siya nang hindi lumilingon. Nang pumasok si Ji-soo sa silid ng motel sa tawag ni Jong-bin, nakita niya ang 4 na high school na babae at 2 nakakatandang lalaki sa loob. Ang 2 lalaking ito ay sina Lee Ji-jeon at Lee Nam-dong na parehong makukumpirma sa ibang pagkakataon bilang mga pangunahing tauhan sa kaso ng Daejeon. Kabilang sa mga babae ay sina Yang Jung-won,
Heho Jisoo, Jang Ji-yeon at Yang Junhwa. Bagamat sinabi nilang nagbibigay sila ng tirahan, ang mga lalaki ay talagang kinokontrol ang mga batang babae at pinipilit silang sundin ang mga utos. Mula noon, pinapanatili si Jisoo sa loob ng motel. Paulit-ulit na pinagbabantaan at mahigpit na ipinagbabawal na lumaban. Kasabay neto, sinimula ni Lee Ji-jeon at Lee Nam-dong ang pag-set up ng isang operasyon sa paggawa ng pera sa pamamagitan ng anonymous na mga chat app. Tinarget nila ang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, mga taong mas madaling manipulahin upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang lahat ng kita ay pinananatili sa ilalim ng kontrol ni Lee at Nam-dong ng direkta. Habang nagpapatuloy ang iligal na aktibidad ng grupo, sa ika-9 ng gabi noong March 29, si Kim Gyu-min, ang lalaking nagbenta kay Jisoo, ay gumawa ng agarang tawag sa telepono sa iba. Inuulat ng ama ni Jisoo na nawawala siya at sinimulan na ng pulisya ang pagsisiyasat. Dahil may kasaysayan si Kim sa pagmemensahe kay Jisoo online, mabilis siyang nakilala at naging unang taong sinumulang subaybayan ng pulisya. Ang balitang ito ay nagdulot ng gulat sa mga natitirang miyembro ng grupo. Napagtanto nila na hindi na posible ang pagtatago sa busan at ilang oras na lang ay nadiskubre ng mga pulis ang kanilang prostitution ring. Bilang resulta, nagpasya sina Lee Ji-jeon, Hyo Jung-bin at Lee Nam-dong na palayain si Jisoo sa mahigpit na kondisyon na hindi na siya magsasalita tungkol sa nangyari. Hindi nagtagal, pagkatapos ng pag-uwi, halos ganap na tahimik si Jisoo. Ngunit agad na napansin ng kanyang ama na may mali. Ang kanyang anak na babae ay nababalisa at labis na maingat, nanginginig sa tuwing may humahawak sa kanya. Amoy usok siya ng sigarilyo at maraming pasa sa katawan. Sa pagtitiwala sa kanyang instinct, naghinala siya na maaaring sangkot siya sa isang bagay na kriminal. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pasensya at paghihikayat, sa wakas ay nalaman niya ang kakilakilabot na katotohanan na ang kanyang anak na babae ay dinukot, sinaktan at pinilit sa prostitusyon. Bagamat napuno siya ng galit, nagawa ng ama ni Jisoo na manatiling kalmado at makinig sa kanyang kwento hanggang sa huli. Matapos malaman ang lahat ng nangyari, gusto niyang pumunta kaagad sa pulisya. Ngunit nakiusap si Jisoo na bisitahin muna ang simbahan upang manalangin. Kinabukasan, 1 p.m., pumunta ang dalawa sa dati nilang simbahan dahil nanalangin sila sa iba't ibang seksyon, saglit lang silang naghiwalay. Habang naglalakad mag-isa si Jisoo papunta sa katabing chapel, nakaramdam siya ng pagkabalisa, parang may nagmamasid sa kanya. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang lumitaw sina Yang Junhwa at Yang Junwon, dalawang tumakas na babae mula sa parehong grupo. Kahit papaano, nalaman nila na ipinagtapat ni Jisoo ang lahat sa kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, hinawakan nila ang kanyang mga kamay at kinaladkad palayo sa kanya. Bago pa siya makapag-react na wala na ang kanyang anak, siya ay sumugod sa Gimhae City Police Station upang iulat ang insidente. Desperadong humingi ng tulong, ngunit sinabi sa kanya ng mga opisyal na kailangan nilang sundin ang protocol at pinayuhan siyang bumalik sa bahay at maghintay. Nang walang pagpipilian, nagpa siya ang ama na hanapin ang kanyang anak na babae mismo. Naalala na minsang binanggit ni Jisoo ang patungkol sa isang motel sa Busan. Agad siyang umalis, pumunta mula sa isang tuluyan patungo sa isa pang daang-daang mga lokasyon, nagtatanong. Bumisita din siya sa isang istasyon ng pulisya sa Busan para humingi ng tulong. Ngunit tumanggi silang kunin ang kaso na sinasabing ang jurisdiksyon ay pagmamay-ari ng Central sa pulisya sa Gimhae at sinabihan siyang iulat ito doon. Habang siya ay naghahanap ng walang pag-asa para sa mga pahiwatig sa Busan, si Jisoo ay naihatid na sa Ulsan City kung saan siya binihag. Inakasuhan siya ng grupo ng pagtataksil at sinimulan siyang pilitin sa prostitusyon bilang paghihigante. Dati, si Jisoo ay pinagsilbihan ng 4 na kliyente sa isang linggo. Ngayon, napilitan siyang makipagtalik sa average na 3 lalaki kada araw. Sa ilang mga araw, napilitan siyang maglingkod sa higit sa 8 kliyente na nagdala sa grupo sa hanggang $870 sa isang araw. Ang sitwasyon ni Jisoo ay lalong naging kakilakilabot dahil siya ay nagpapailalim sa patuloy na pambubugbog, hindi lamang araw-araw, ngunit sa patuloy na kalupitan. Noong April 4, lihim niyang sinubukang i-access ang Facebook ngunit nahuli siya. Isang marahas na pag-atake ng grupo ang sumunod.
Mula sa sandaling iyon, nagsimulang kumuha ng shift ang grupo para bantayan si Jisoo 24/7. Matapos ang pagsalakay ng mga pulis ay nagparamdam sa kanila na hindi sila ligtas sa Ulsan. Nagpasya ang grupo na lumipat sa iba't ibang motel sa Daegu. Sa paglipas ng panahon, ang pang-aabuso ay tumaas sa sadistang antas. Sinimulan nilang ituring ang mga pambubugbog bilang isang uri ng libangan. Kinukutya nila si Jisoo, sinabi sa kanya na kapag nakipag-away siya sa ibang babae at nanalo, pakakawalan nila siya. Lalo lang tumindi ang karahasan, paulit-ulit nilang hinampas ang kanyang liig at iba pang mga lugar na mahina. Nang bumagsak siya, binubog siya gamit ang mga electric fan. Sa kanila, si Hae-woo Jongbin ang pinakasadista. Magbubuho siya ng 3 bote ng soju sa isang mangkok. Pipilitin itong inumin lahat. Pagkatapos ay papaluhod siya at dilaan ang kanyang suka mula sa sahig. Hindi ito tumigil doon. Sa tuwing hihingi ng tubig si Jisoo, pagod na pagod at dehydrated. Magpapakulo sila ng tubig sa isang coffee pot at direktang ibubuhos ito sa kanyang katawan. Kahit umiiyak at humihingi ng awa, walang emosyong nanonood ang grupo. Inutusan pa nila ang iba pang mga batang babae na magpalitan ng pagbuhos sa kanya ng kumukulong tubig. Bilang resulta, si Jisoo ay nagtamo ng matinding paso sa maraming bahagi ng katawan. Sa ilalim ng walang humpay na pang-aabuso mula March 30 hanggang April 9, mabilis na lumala ang katawan ni Jisoo. Ang kanyang esophagus ay huminto sa paggana ni iniwan siyang hindi makalunok ng pagkain. Habang ang kanyang kalagayan ay naging malinaw na kritikal, ang kanyang mga nang-aabuso ay nagsimulang magpanik. Kaya bandang 10:00 ng gabi noong April 9, inilagay ng 2 lalaki sina Lee Ji-jeon at Hee-ho Jongbin kasama ang 2 batang babae sa isang kotse. Habang nagmamaneho, gumala sila sa Daegu bago huminto sa isang disyerto sa lugar ng industriya sa Dalsao District. Doon, nagsimula sila ng isang card game na may malupit na panuntunan. Kailangang talunin ng natalo si Jisoo bilang parusa. Sa isang punto, ang sakit ng kanyang tiyan ay naging hindi matiis at hiniling ni Jisoo na lumabas ng kotse. Nahirapan siyang maglakad patungo sa malapit na pampublikong banyo. Samantala, ang iba naman ay hindi gaanong nagbigay pansin. Nalubog sa kanilang laro at nagtitiwala na hindi siya makakatakas sa kanyang kalagayan. Gabi na, walang tao ang mga lansangan at walang tao sa paligid. Pagkatapos ng laro, ipinagpatuloy nila ang pag-atake sa kanya at pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa motel. Habang umaandar pa ang sasakyan sa magdamag, panuksong bumaling si Hae-woo Jongbin kay Jisoo at tinanong kung sino ang dadalhin niya kung siya ay mamamatay. Saglit na nag-alinlangan si Jisoo, ngunit nang mapilitan siyang sumagot, tinuro niya si Lee Ji-jeon. Galit na galit, sinimulan siyang bugbugin ni Lee ng walang awa. Natigil lang ang pananakit nang makarating sila sa parking lot ng motel. Bandang 12:30 a.m. noong April 10, biglang tumigil sa paghinga si Jisoo. Na-cardiac arrest ang puso niya habang nakahiga pa rin siya sa backseat. Noong lang napagtanto ng grupo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at tumutok sila sa pagtatapon ng kanyang katawan. Dinala nila ang kanyang labi sa isang liblib na halamanan sa Daejimyeon, Chanyong District, Gyeongsang Province. Sa site, bandang 2 a.m., gumamit sina Lee Ji-jeon at Hae-woo Jongbin ng pala at asarol para maghukay ng libingan. Samantala, ginamit ni na Jong Ye-yeon at Hae-ho Jisoo ang kanilang mga telepono bilang flashlight. Nang handa na ang butas, itinapon nila ang katawan ni Jisoo sa loob. Binuhusan ito ng gasolina at sinunog. Pakalipas ng ilang oras, pagkabalik sa motel, kinabahan ang grupo na baka may nakadiskubre sa bangkay. Napagtanto nila ng April ay panahon ng pagtatanim. Ang mga manggagawa sa orchard ay nag-spray ng mga pestisidyo, naglalagay ng pataba, nag-aalis ng mga lumang puno at nagtatanim ng mga bago. Nagdulot ito ng takot sa kanila na ang mga labi ay maaaring matuklasan sa lalong madaling panahon. Ang pagkabahala na iyon ang nagtulak sa kanila upang muling igalaw ang katawan. Upang maisakatuparan ang pangalawang pagtatapon na ito, lahat ng 7 kasabwat ay lumahok. Lee Ji-jeon, Hee-ho Jongbin, Lee Nam-dong at ang 4 na high school na babae, sina Jong Ye-yeon, Hae-ho Jisoo, Yang Junhwa at Yang Jong-won.
Nagdala pa sila ng semento para maisakatuparan ang kanilang bagong plano. Ang impormasyong ito ay nakuhang muli mula sa telepono ni Yang Jong-won. Sa madaling araw ng April 14 sa bandang 2 a.m., bumalik ang grupo sa taniman. Hinukay ang mga labi at dinala ito sa isang bundok. Gaya ng dati, hawak ng mga babae ang kanilang mga telepono upang sindihan ang eksena habang ang tatlong lalaki ang humahawak sa libing. Hinukay ang mga labi at dinala ito sa isang bundok. Gaya ng dati, hawak ng mga babae ang kanilang mga telepono upang sindihan ang eksena habang ang tatlong lalaki ang humahawak sa libing. Binuhusan nila ng pinaghalong semento ang katawan sa tinakpan ng mga bato at lupa para ikubli. Gayunpaman, sa kanilang pagmamadali, hindi nila sinasadyang nahulog ang isang susi ng kotse sa site na napilitang tumawag sa isang tow truck para sa tulong. Dahil sa tawag na iyon, ang driver ng tow truck ay nakabuo ng malinaw na impresyon sa grupo. Sinabi nila sa kanya na sila ay nangingisda. Nang isa sa kanila ay nahulog ang kanilang susi ng kotse sa lawa at hiniling na dalhin sa Daegu City. Ayon sa driver, parang grupo lang sila ng mga kabataan na tambay. Walang kahinahinala, ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring mas naiiba. Pagkatapos neto, nagpagala-gala sila mula sa isang motel patungo sa isa pa sa loob ng isang linggo. Sa kalaunan, nakarating sila sa Daejeon City, kung saan gumawa sila ng higit pang mga krimen bago tuluyang nahuli ng mga pulis. Ang inisyal na investigasyon ay nagsiwalat na lahat ng 7 individual ay mabilis na kinasuhan ng prosekusyon sa 22 kaso. Kabilang dito ang pagpatay, pag-atake, pagnanakaw, pananakit sa katawan, pag-akit sa mga minor de edad, prostitusyon at pagkidnap. Ang isang partikular na nakakagalit na detalye ay lumabas din sa pinalawak na pagsisiyasat. Bago pinatay si Jisoo, isa sa mga nagkasala, si Lee Ji-jeon, ay talagang dinala ng pulisya. Gayunpaman, noong panahong iyon pinakawalan ng mga opisyal si Lee Ji-jeon dahil sa hindi sapat na ebidensya. Ipinapakita ng mga record na mayroon siyang nakakabigla na 25 na unang kaso, kabilang ang pisikal na pananakit sa mga membro ng pamilya at pagpilit sa mga minor de edad sa prostitusyon. Sa isang kaso, matapos tumanggi ang kanyang ama na bilhan siya ng kotse, binalingan niya ang kanyang ina at sinaksak ito sa tiyan. Minsan din niyang ikinulong ang nakakabatang kapatid na babae ng isang kaibigan at pinilit itong makipagtalik. Tungkol sa mga partikular na singil, ang paglilitis ay ginanap sa 2 lokasyon para sa pagnanakaw at pagpatay sa 40 years old na si Kim sa Daejeon. 4 na individual, sina Lee Ji-jeon, Hyo Jong-bin, Lee Nam-dong at Yang Jong-won ang nilitis sa Daejeon High Court. Samantala, sina Yang Jong-hwa, Hyo Ji-soo at Jong Ji-yeon, ang 3 direktang sangkot sa pagkamatay ni Jisoo, ay nilitis sa Changwon District Court. Sa paglilitis sa Changwon, sina Hyo Ji-soo at Jong Ji-yeon na hindi lamang nakibahagi sa pag-atake, ngunit nanindigan sa pagkamatay ni Jisoo at tumulong sa pagtatapon ng kanyang katawan, ay hinatulan ng 7 taon sa pangmatagalang pagkakakulong. Si Yang Jong-hwa, na kilala bilang ang pinakabrutal sa mga babae kay Jisoo, ay tumanggap ng mas mabigat na sintensya, 6 na taon sa panandaliang pagkakulong at 9 na taon na pamatagalan. Sa pagsasaalang-alang ng mga nagpapagaan sa pangyayari, kinilala ng panel ng mga hukom na ang lahat ng 3 nasasakdal ay dati nang naging biktima mismo bago madala sa hanay ng mga kriminal na gawain. Bago makidnap si Jisoo, nakatira na sila sa grupo at binugbog at pinilit na magtrabaho sa gabi ni Lee Ji-jeon, Hyo Jong-bin at Lee Nam-dong. Ipinahiwatig din ng ebidensya na maaaring sila ay pinagbantaan sa panahon ng pagtatapon ng katawan. Pagkatapos ng kamatayan ni Jisoo, nagpatuloy ang karahasan kung saan ang lahat ng 4 na babae ay pinilit sa prostitusyon ng mahigit 10 oras sa isang araw ng walang pahinga. Gayunpaman, natukoy din ng korte na hindi lahat ng kanilang mga krimen ay ginawa sa ilalim ng pamimilit, habang ang kanilang unang pakikilahok ay hinimok ng takot. Sa paglipas ng panahon, ang ilan sa kanilang mga aksyon ay naging voluntaryo. Sa particular, si Yang Jong-hwa ay nasangkot sa isang particular na brutal na antas ng karahasan. Samantala, ang pagsubok sa Daejeon ay mas matindi. Pagkatapos ng 3 round ng pagdinig,
Si Hugh Jongbin ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at inutusang magsuot ng electronic ankle monitor sa loob ng 30 years. Si Lee Nam-dong ay nakatanggap ng 35 years na pagkakakulong. Para naman kay Yang Jung-won dahil minor de edad pa siya noon, sinentensyahan siya ng 13 years at 6 months na pagkakakulong. Para naman kay Lee Ji-jeon, ang nasasakdal na kinilala bilang pinuno, siya ay nakatakdang humarap muli sa ilalim ng Anti-Organized Crime Act kaugnay ng kaso ng pagpatay sa Daejeon. Gayunpaman, bago magsimula ang paglilitis, pinasyahan ng Korte ng Konstitusyon ang batas na labag sa konstitusyon na nagresulta sa pagdismiss ng kaso. Sa huli, sa panahon ng kanyang apila, si Lee Ji-jeon ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay sa biktima upang nakawin ang kanilang mga ari-arian. Sa parehong oras, si Kim Kyu-min, ang lalaking nagbenta kay Jisoo sa grupong kriminal, ay sinentensyahan din ng 3 taong pagkakulong. Nang malaman ang buong kwento ng pagpatay sa mga high school na batang babae sa Gimhae City, naharap sa malawakang galit ng publiko ang Central Police Station ng lungsod. Sila ay binatikos ng husto dahil sa pagmamaliit sa ulat ng nawawalang tao ng ama at naglulunsad lamang ng formal na investigasyon pagkatapos napatay na si Jisoo. Sa taong 2025, nakumpleto ng lahat ng babaeng nagkasala ang kanilang mga sentensya sa pagkakulong, maliban kina Lee Ji-jeon at Lee Nam-dong. Si Heo Jongbin ay kinumpirma na namatay dahil sa sakit habang nasa kulungan noong January 2025. Ang mga mag-aral na dating nilitis na nasa 20s na ngayon, ang edad na naabot na sana ni Jisoo kung nabubuhay pa siya. Sa puntong ito, habang isinasara natin ang kabanata ng kaso ni Yoon Jisoo, hindi maiwasang manginig ang puso sa tindi ng kirot na iniwan ng kanyang sinapit. Isang batang babae na dapat ay naglalaro pa, tumatawa pa at nangangarap pa ng magandang bukas. Pero ang kapalaran niya ay tinapos ng kamay ng wala ni katiting na awa. Sa malamig na semento kung saan siya inilibing, nanahimik ang kanyang tinig. Pero hindi kailanman namatay ang kanyang kwento. Dahil hanggang ngayon, ang bawat detalye ng kanyang trahedya ay parang sigaw na humihingi ng hustisya at paalala na may mga inosenteng buhay na naglalaho dahil sa pang-aabuso at karahasan na pilit tinatago ng mundo. Kung may isang bagay mang dapat nating dalhin pagkatapos ng kwentong ito, ay ang pangakong hindi natin hahayaang maulit ang ganitong kalupitan. Dahil ang mga tulad ni Yoon Jisoo ay hindi lang biktima. Sila ay mga alaala na kailangang pakinggan, mga kwento na kailangang ituwid at mga buhay na dapat ipinaglaban.